Magandang gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Happy Thursday. Sorry, hindi ako kagad naka-vlog, nagpahinga ako, natulog ako. Enjoy ko yung kasi puyat-puyat nung nakaraan no. So, maraming salamat sa inyong lahat na nag-subscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. Taking focus, magulo. Maraming salamat sa inyo nag-subscribe at thank you sa suporta, no? Thank you do sa mga ilan na ba ngayon? Almost 10,000 na pumirma ng manifesto. Ibig sabihin, hindi lang ako nag-iisa, ang dami nyo, no? Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo. Ngayon may mga tanong, ito na muna ayusin natin. Tapos na ba ako doon sa check out the playlist. Kung gusto niyo makilala ako, kung sino ako talaga, tingnan niyo yung playlist. Specifically Pinoy Survivor video 1 to 100 plus. Makita niyo yung buhay ko. Na nagba-vlog ako, binablog ko yung buhay ko. Pumasok tong administrasyon na hindi tama yung ginagawa, kaya ako sinasagot ko yung mga tanong-tanong ng mga survivor. Ayun, ito na tayo ngayon. Panay Tsaka panoorin niyo yung interview ko kay Jojo, no? Ewan ko, hindi ko natanong kung anong channel yung kanya. Anyway, lilitaw yan. Tapos yung mga vlogger na iba, maraming salamat sa inyo na pinipick up niyo yung akin. Okay lang yan, walang copyright na infringement. Okay lang yan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat kay General Macanas Maki. Maraming salamat. Bok ng tawagan namin ngayon. Kasi pangit naman na yung general magsishare sa kapitan hindi mo matatanggal yon, seniority kasi ganoon. Nauna akong pumasok, lamang ako na 1,000 sa kanya kasi 83 ako ang serial number ko 808766, siya 095 yata something o 98, no, ewan ko 95 yata. So ayun, kaya ako sineser. Kahit ako umalis sa serbisyo, kapitan, ngayon, ang dinidiin ngayon, kapitan ka lang. Iba sinasabi gano'n. Kasalanan ko ba kapitan ako? Kung mag-isip ako, parang general. Tapos tinatakot ako. Hindi ako pwedeng takutin, no? Hindi ako pwedeng takutin. Okay, so, maraming salamat sa inyo. Ngayon, thank you, Maki. Tagalogin mo kung pwede, kung kaya mong tagalogin. Maraming salamat para maintindihan. At yung ibang vlogger, pick upin ninyo, gawin yung huwag kayo matakot, tinatakot, pero hayaan mo, kasi matakot sila sa dami ng taong bayan. No. Kaso, bring it on, kasuhan nyo ako, kasi pag ako kinasuhan nyo, magpapakulong ako. That makes a hero out of me, and the people will hate you. Sinasabi ko na yon. Kasuhan nyo ako, I will show my defiance. Sinasabi ko na, I will show my defiance. Makasuhan nyo ako, I will not defend myself. Sabihin ko na lang na sige, guilty ako, sabihin nyo. Sige, sabihin ko, hindi ako guilty, lutuin nyo, kulong nyo ako. Fine, make a hero out of me. Hintayin ko na lang na mawala yung administration. Because doon kayo pupunte. No? Ngayon, kung kayo, imbis na tinatakot nyo yung mga taong pumipirma, it shows, it's a sign na kayo, kinakabahan kayo. Yan, kinakabahan kayo. Masyado kayong natatakot sa tao. No, ba't yung kinakailangan isuppress ang tao, yung intensyon, yung mga ng tao? Hayaan nyo sila magpirma. How sure are you pipirmain 30 million, 30 million? Oh, come on. Okay, masyado naman kayong nakakabahan. Hindi ganyan ang Pilipino. Gawa rin kayo ng manifest nyo. Sabi ko sa interview, gawa kayo ng manifest nyo sarili. We support BBM as the president. Yung ganun ba? Gusto niyo ako gagawa ng manifest para sa inyo? Pwede rin. Pirma kayo. Lahat kayo loyal kay BBM. Lahat kayo, pirma kayo. We voted for BBM. We are the 31 million who voted for BBM. We support him up to this moment. Naniniwala kami sa suppression ng Pilipino, sa pagkikil ng hustisya, ng mga karapatang pangtao. Yung freedom of expression nyo, naniniwala kami na dapat tanggalin yung SMNI na yan.
na dapat ikulong si Celis at si Badoy, na dapat yung ICC papasukin at ikulong, imbestigahan si Duterte at pati na rin si Sara, Inday Sara, at pati siya dapat ma-impeach. Naniniwala kami na dapat pananagutan ni Sara Duterte yung kanyang confidential funds. Pero yung sa Senado at sa Congress, wala kaming pakialam dun. Wala kaming pakialam. Pumirma kayo ng pumirma. Liquidate by certification. Basta kami, naniniwala kami kay BBM. Naniniwala kami na yung droga maglipanan sa Pilipinas. Okay lang. Masaya kami na maging biktima yung mga anak namin. Yan, naniniwala kami dyan. Magsinghot kayong lahat ng cocaine. Naniniwala kami dyan. O, diba? Naniniwala kami sa korupsyon. O, yun, depirman nyo. So, you're supporting the president. Ako hindi. I express my withdrawal of support. And along with some Filipino people here and abroad who are expressing their withdrawal of support. We are trying to rectify yung pagkakamali na binoto namin si BBM na kinakailangang ayusin namin to kasi future ng bansa ay nakataya eh. So, yun lang. Okay? So, gawa kayo ng sarili nyong manifesto. Huwag niyong pakialaman yung manifesto namin. Hindi namin kayo pakikialaman sa manifesto nyo. Di ba? Gusto nyo, bayaran nyo akong piso. Pro bono na lang, pro bono. Para gawa ko manifesto para sa inyo. No? Lalagay ko lahat yun, lahat na nangyayari. Naniniwala kami na dapat yung mga maingay tanggalin ang mga Facebook account, ang mga kanyang social media account. Naniniwala kami dun. Supilin ang mga vlogger. Naniniwala kami na dapat may troll. Pagka may tumitira sa gobyerno, dapat bayaran yung mga troll at saka yung mga ibang vlogger para tapatan yung mga vlogger na nagkukwestiyon sa gobyerno. Di ba? May maganda tahimik tayo, di ba? Kasi yung tatakutin nyo ang taong bayan, ay karapatan ng taong bayan, gagawin yung tanga, gagawin yung hindi na marunong na ang tao, gising na nga sovereign will, with the sovereign Filipino people. Inexplika ko na, huli na kayo, inexplika ko na, ayan na, gising ni tao. Na, sasabihin nyo ngayon, naniniwala kami, na pwedeng gamitin ang batas para kikilin ang karapatan ng tao. Kita nyo? Di ba? Naniniwala kayo. So, yun. Suportahan nyo si BBM. Pakita nyo yung mga 31 million na bumoto. Wala na. Hindi na 31 million yun, ha? Kasi kami sa pamilya, 10 na kami. Mga kaibigan ko, 10 ulit. 20 na yung nabawas, ha? Ito, 10,000 yung pumirma na. Yung kay General Macanas, may pumipirma pa. Yung iba. Kaya, delikado. Dadami yan. Mababawas yung 31 million. Kaya, ang suggestion ko, yung mga patay, pabangunin nyo. Yung mga patay, pabotohin nyo, mapapirme nyo. Kunin nyo yung bangkay nila, lagyan nyo ng ballpen, ipirma nyo ganyan. Okay, so ganito. Meron mga hindi nakakapirma yung link. At saka kung sakaling tanggalin yung Facebook ko, ganito na lang mangyari. Ibablog ko ngayon yung manifesto. Explika ko kung kaya kong mag-explika. Self-understanding naman to, self-explanatory. At pagka nabasa nyo, isipin nyo, ito ba yung nararamdaman ko? Ito ba yung nangyayari? Tama ba si Kadado? Ako tinatakot ako, kapitan lang daw ako. Isipin mo yung kapitan, no? Kapitan. Sa general, natakot kayo. No, 200 na general. Kasama rin ako nakapirma dun supposed to be Ngayon, kung yung mga P-mayor natakot kayo, tapos yung taong bayan, hindi kayo matakot? Ako, kukwestiyonin nyo, tatakutin nyo ako, tinatakot mo yung taong bayan, pero kung titignan nyo kayo, mga kababayan, ganun kababa ang pananaw sa inyo. Kung akong kapitan na may dinaanan ako sa buhay, ako'y nagsilbi isang kawal ng Pilipinas, no? Nagsilbi rin ako kahit papano. Tatakutin ako. How much more kayong maliliit na Pilipino? Wake up. Kayo, maliliit. Isipin nyo. Kung farmer ako, driver lang ako. Natakot na nga ito lalo na ako. Kaya nga ako nagmamanifesto para maintindihan ninyo. Hindi tama yung ginagawa, wala sa hulog yung gobyerno natin. Okay? So, mahirap mag-focus. Di bale, pasensya na. Basta yung idea, no? Okay, doon na tayo ngayon sa manifesto ng bayan. Hindi tayo. Okay. So,
Pasmado kamay eh. Yung trigger finger ko, pasmado eh. Okay. Screenshot ninyo. No? Screenshot ninyo. Para hawak-hawak nyo sa cellphone nyo. Lahat kayo, mga Pilipino. Screenshot nyo, tapos i-pass ninyo, i-share ninyo. Lagay nyo sa Facebook o whatever. Hindi na nakasama yung ano eh, yung we sign eh. Pero okay lang. Manifesto ng Taong Bayan. Yan. Doon tayo sa first ano. Na si Ferdinand Marcos Jr., si BBM government has taken the path of oppression, suppression of truth, justice, our basic rights, and our freedom of expression. Ang gobyerno ni Pangulong Marcos, BBM, ay tumahak ng landas ng opresyon. Anong Tagalog na opresyon? Anyone? Anong Tagalog? Di nyo alam? Okay. Suppression of truth. Harang sa katotohanan. Okay. Sa hustisya at sa ating mga basic rights, mga karapatang pantao. Our freedom of expression, ang ating yung pagsalita, no? Okay. His government cultivates a culture of corruption, deception, coercion, and colludes with enemies of the state. Ang kanyang gobyerno ay nagtatanim ng kultura ng korupsyon, yung pagnanakaw, deception, pandilin lang, coercion, pananakot, and colludes with the enemies of the state, at nakikipagsiping sa mga kalaban ng gobyerno. Hindi lang yung CPP, NP, NDF, at pati na rin sa mga drug lords, sa mga smuggler. Dinami ko na lahat. His government officials use existing laws to protect themselves from prosecution, to enrich themselves, or to sow fear amongst our citizens. Yun ang ginagawa ngayon. Nananakot na sila. Huwag kayong pumirma kasi tatakutin kayo. Magkakaroon kayo ng kaso. Di kulong nila ang buong 32 million. No, hindi naman. Ginagamit na nila ang batas para takutin tayo. Ginagamit nila yung batas para hindi sila makasuhan. Yung mga nagnanakaw, yung mga pumipirma, di ba? So, kinukulumbit nila yung pera. Yung mga nangyayari do sa loto, ano ba yun? Totoo ba yun? Kaya nga ang hirap eh. Yung mga kinokorap, yung mga binayaran para magkaroon ng desisyon para ang SMNI ay makansela yung programa. So nangyayari na, hindi yung coming soon, hindi, happening now. We strongly believe that our democratic processes and the future of our country is in peril. Naniniwala kami na ang proseso natin na demokrasya at ang kinabukasan ng ating bansa, pati na yung mga anak natin, ay nagdedelikado, ay napupunta sa alanganin. Yung ganun ba? We the people proclaim is incompetence, greed, decadence, indolence, and cruelty. Yun. Kami mga taong bayan ay sinasabi at sinisigaw ang kanilang incompetence. Hindi sila mahusay magsilbi sa gobyerno, sa mga taong bayan. Mga sakim sila. Mga decadences, yung maggarbo masyado, gastos, party, kaliwa, kanan, naghihirap ang bansa, sige pa rin kayo, gastos, budget taas, meron pa kayong mga travel allowance, may mga bonus pa kayo. So, sinasabi namin sa inyo, wala, deadma kayo. Indolence, tatamad-tamad kayo. And cruelty. Sipin nyo yung Facebook account ng mga kasama natin, tinitira ninyo, tatakutin nyo kami. Kayo yung mga masasama. Abuso kayo. Mga wala kayong pagmamahal sa taong bayan. Kitang-kita yon. Okay, punta tayo dito sa kabila na. We have demanded that our rights be protected. Hiningi namin, protektahan nyo kami, pero hindi kayo sumusupil sa amin. Our grievances redress. Sagutin nyo yung mga tanong namin that they put an end to the oppression and wanton
profligacy through regular and open accounting of government expenditures and transparency in all transactions. Kita nyo yung gusto lang namin ma-account yung pera eh. Eh wala, tinatago nyo eh. Deadma kayo eh. Gusto lang namin, yan. Gusto namin, sagutin nyo lang kami. Pero wala eh. Kinikigil nyo yung aming karapatan na magsalita eh. When they refuse to listen, instead meet our reasonable naman tayo, and just demands. Di naman natin hinihingi na bigyan tayo lahat ng pera. Hindi naman natin hinihingi na yung mga imposible. Sinasabi lang natin yung ating hinanaing at humihingi tayo ng reaksyon. Pero ang sagot din nyo, nasaan ang Pangulo? Lumulubog ang barko, nawawala kayo. Yun lang. Tapos arugante kayo at abusado sa inyong kapangyarihan na kami ang nagbigay. Tandaan niyo na nakalimutan niyo kami nagbigay eh. We hope when hopelessness and helplessness prevail over the shameless betrayal of our government officials, we have no recourse but to exercise our sovereign will. Pagka wala na kaming, ang pakiramdam namin ay wala ng katorya-torya, wala ng kapag-asa, wala nang tutulong sa amin kasi yung gobyerno mismo ang sumisupil sa amin. Yung gobyerno mismo na dapat dedepensa para sa aming karapatan at sa aming mga ang sasagot sa aming hinanaing ay siya pang maglalagay sa amin sa alanganin at sa panganib. At siya pang tatakot sa amin. Wala na kaming magagawa kundi ipakita ang aming karapatan, ang aming sovereign will, ang aming kagustuhan. Maliwalag. That we, the Filipino people, effective immediately, sa lalo't madaling panahon, kaming mga nakapirma, withdraw support for President Ferdinand Marcos Jr. The betrayal of public trust dahil sa nawalan ng kami ng tiwala sa iyo, Ginoong BBM, kaya kami nag-withdraw ng support. Kaya wag nyo kaming sasalubungin, kayong mga loyal, kayong mga pro-BBM, gumawa kayo ng manifesto ng sarili niyo kasi ito yung manifesto ko, manifesto namin ng taong bayan. And we recognize BP Inday Sara Zimmerman. Eh di ba obvious, sino ba ang Vice President? Pati ba yan tatanungin ninyo? Pati ba yan harangin ninyo? Vice President nga si Inday, binoto nga siya, 32 million na boto eh. Ayaw na namin kay Marcos, sinong gusto namin? Eh di syempre, wala, no choice kami. No choice. Si Sara magiging presidente namin, siya yung Vice Presidente. By way of succession, pursuant to Section 8, Article 7 of the 1987 Constitution. O, isa pang malayo. Tapos noon, sa ilalim, we sign. Okay? Ngayon, pinapasok niyo yung Facebook account ko, yung mga link na nilagay, kung hindi kayo makapasok at mahirap at hindi touchy ang iba sa inyo. Ito, screenshot ninyo sa cellphone. Screenshot, lahat siguro may cellphone. Pakita ninyo sa iyong mga kapatid, magulang, kamag-anak, kaibigan. Pakita nyo. O kaya itong screenshot na to, i-post ninyo sa inyong Facebook account. O di tanggalin lahat ng Facebook account natin, magagalit na yung Facebook. Magagalit na. 82 million subscribers, mawawala. Kalahati nun, mawala negosyo Facebook. So, i-screenshot ninyo. Okay, screenshot. Yan. Share. Para kung napag-usapan ninyo, kung nasa loob kayo ng isang sasakyan, nasa taxi kayo, nasa kayo, yung napag-usapan yung manifesto, wala ako, hindi ko alam yung manifesto. Pwede nyo ilabas at ipakita. Ito sa cellphone ko. Ano cellphone number mo? Pasa ko sa'yo. And then, ang next na gagawin, kung kayo, naniniwala kayo sa sinasabi ko, no? Kung naniniwala kayo, ito ang dapat nyong gawin. Ito, yan. I-text ninyo yung inyong pangalan dyan sa number na yan. I-text ninyo dyan sa number na yan. Na, ibig sabihin, pag tinext nyo yung pangalan ninyo at yung mga
kasama nyo sa pamilya na pwede. Yung pangalan, edad, at yung general location. Hindi na mahalaga yung, yung exact address, no? Kasi may cellphone number naman eh. Makokontak kayo. Para for proof of life. Kasi baka bangka yung bumoboto eh. So, ayan ang yung isa kay Macanas, kay Bok Macanas, isa sa akin. Okay? Text nyo lang, ibig sabihin, bumoto kayo. Yun yung sa loobin ninyo. And you be counted dun sa mga nagsasabi at tumatayo na i-express ang kanilang karapatan na sabihin ang gusto nilang sabihin. Yan ang number. I-text niyo. Kaya nasa kayo lupalop, kung hindi pa rin kayo nasa international kayo, i-text niyo kamag-anak nyo at i-text nyo. Sige. Pangalan. Buong pangalan. Tapos nun, edad. Para alam ko na hindi kayo batang musmos. Bata na musmos. O, edad. Para alam ko, senior kayo. Pupupuin ko kayo. O kaya yung mga, basta 18 pataas. Botante. Tapos nun, general location. Abra. O kaya Mountain Province. O kaya Alberta, Canada, o kaya California, USA, o kaya Saudi, di ba? Thailand. Sabihin nyo kung saan kayo. O kaya ano yung profession ninyo, no? Siya nga pala, bago yun. Edad, profession nyo, at saka general location. So, yun. Again, anong ite-text ninyo? Huwag kayo magte-text kung hindi kayo nakakaintindi, hindi nyo naintindihan yung manifesto. Ha? Wag nyong intindihin nyo to, screenshot ninyo para mababasa ninyo at panoorin nyo si Macanas at yung ibang vlogger na tatagalugin nila. Mas magaling sila sa akin eh. Tagalugin nila. No. Para maintindihan ninyo. Huwag kayong pirma ng pirma na hindi nyo naintindihan. Para kayong dapat pirmahan ninyo. Ngayon, yung mga supporter ni BBM, kung gusto nyo, gagawa rin ako ng manifesto para sa inyo. Yung sinasabi ko kanina, pirma rin kayo. Okay? Walang pakialaman. Basta kami, in-express namin yung gusto namin. No? Kinokorek namin yung mali namin. Kasi naintindihan namin ngayon sa mga pangyayari. Hindi kami may kasalanan, no? Kayo nagpakite ng totoon yung kulay. Kami, no, nakita namin totoon yung kulay, nakita namin, mali yung ginawa namin, niluklok namin kayo. Kaya ngayon, itinutuwid namin. Anong sasabihin yung kami nagre-rebelde, mga loko-loko? Hindi nga kami, we're not taking up arms against the government. We are expressing our freedom to speak out and say what we want. Okay? So, yon. Okay, galit na naman ako. So, yan. Screenshot nyo lang at i-express nyo dito. Yan, dyan sa numero na yan. Okay? Yung pula, kay Maki, kay Bok General Macanas. Caballero Macanas. Ngayon, isa. Kanino ba yung number na yan? Ewan ko. Mas nakita ko lang yan eh. Text nyo dyan, i-calculate para malaman natin. Ngayon, 10,000 yung nakapirma doon sa change.org. Yung gusto po mirma doon sa change.org, sige, pirma lang kayo doon kung yung techi kayo. Pero yung mga kababayan na hindi techi, sige, dito na lang kayo dumaan. Basta basahin nyo yung manifesto, naintindihan ninyo. At kung sa tingin ninyo, sa loobin ninyo, yung mga pinagsasabi ko, ay pirma kayo. Padala nyo dito sa cellphone at pangalan, and then edad, at yung occupation ninyo, OFW, o kaya farmer, o kaya driver, o whatever. And then, yung general location ninyo. O, kita nyo, general location, general na rin kayo. Pumipirma kayo, general location. O, di ba? Tingnan nyo mga kaibigan, hindi nila pinansin yung mga pumirma doon sa mga general, mga mayor sa manifesto. Hindi sila natakot. Hindi nila tinitira. Natakot kasi sila. Ngayon, babanatan niya, ilan yung tao ko? Wala akong tao. Pero ang kasama ko, taong bayan. Doon kayo matakot. Huwag kayo matakot doon sa
tao na may sundalo na retired na may mga armas. Hindi yan. Tahimik lang sila. Sila'y Pilipino rin. Sila'y mga civilian din. May hinanaing din sila. Kaya, tumahimik lang kayo at tignan ninyo, panoorin nyo. Ngayon, kung wala naman natutulog sa pansitan yung iba, walang pakialam, di wala. Di panalo si BBM. He will finish his term by 2028. Di ba? O di ba anong kaganda nun? Tahimik. Hindi yung magpapatayan tayo pare-pares na Pilipino. Mali yun. Kaya nga, ang advice ko sa armed forces, you stay intact. You do not do anything foolish. Hintayin na lang natin yung developments and then kayong bahala sa mga Pilipino. Depensahan ninyo mga Pilipino. O, di ba? So, iwasan nyo rin magkagulo. Okay? So, yun lang ang akin panalangin at panawagan sa inyo. At maraming salamat sa inyong lahat. Nawala na yung aking wala na. Ayan, huling tingin. Manifesto ng taong bayan para sagipin ang inang bayan. Hindi ako makakapayag na may issue sa droga ang presidente. Merong question ako doon, hindi pwede talaga yon. May issue sa corruption, sa CPP-NPA, alyansa kayo, nakikipag-ceasefire kayo. May issue doon sa ICC, may issue sa mga Duterte, sa mga supporter ng Duterte, may issue doon sa mga social SOCMED accounts na binubura ninyo. Mali lahat 'yon. Sagutin nyo ang taong bayan. Sagutin nyo. Napakasimple ng tanong ng mga taong bayan. Be responsive doon sa taong bayan. Kaya nga hinihintay kita BBM hinihintay kita Kasi kaya kita binoto dahil sa alam ko na hindi mo sisirain ang pangalan ng Marcos, bagkus you will redeem the name of Marcos. You will redeem, you will do better than your father. Yun expectation. Kaso anong ginagawa mo? Wala no, hindi ka sumasagot Hinahayaan mong sagutin ang taong bayan ng kung sino man na tumatayo sa posisyon mo. Kaya pangit no. O sige, hanggang doon na lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. I hope na you pray for the country and you speak up for the country. Mahalin natin ang Pilipinas. And hopefully, we will be guided by God. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye.